mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado na umaga sa iyo, ikaw na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa iba pang bahagi ng mundo. Maraming naaga sa inyo naming nakikinig diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan sa Zamboanga City na nakikinig naman via 1116 DXAS Radio Comunidad. Buenos dias! At magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayon din naman sa mga listeners sa 1197 DXFE Davao at maging sa mga naririto sa Metro Manila na walang sawang nakatutok tuwing Sabado na umaga. Happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kampi sa batas. Ako po si Attorney Chorna Cruz Gonzalez at happy anniversary! Tabas ng Batas! Okay, and ako naman po si Attorney Jeremiah Belhicang, bumabati rin sa inyo ng happy anniversary dito po sa ating programang Tabas ng Batas sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Siyempre, miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at tayo rin napakikinggan at napapanood po sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre, meron din tayo sa television sa Channel 185 sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV. Tayo ay sinasamahan din, especially ngayong araw na ito na ating anniversary ng ating cute crew na si Absidy Ferrer, ang ating ProdTech sa sila Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, at RTV na sila Aileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Calaya, Raymond Paner at mga kasama rin natin sa Bukawe Transmitter site. At syempre, sa punto namang ito, nais din nating pasalamatan ang bawat kaagapay natin na patuloy nating kapartner sa ministry ng FEBC sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta. Mahigit 7 dekada na po, no? Bukod sa 18 years na ang Tabas ng Batas. Pero tuloy-tuloy ang ating pagbabahagi ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. At sa mga nais naman na makibahagi ngayon sa ating ministeryo ay maaari po kayong mag-message sa FB page ng 702 DZAS FEBC Radio TV o bisitahin po ninyo ang aming pong website na donatenow.febc.ph. Isa pong word yan, ano? donatenow.febc.ph para naman po sa iba pang mga detalye. Okay. So bago mo kami magsimula sa ating very special anniversary show ngayon, ay pakinggan po muna natin ang pagkaing pangkaisipan. Ito po ay hango sa Efeso chapter 4 verse 2 to 3. Ang sabi po, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Kayo po ay aming inaanyayahan na makiselebrate sa buong staff, buong pamilya ng Tabas ng Batas ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong mga komento, lalo na yung mga pagbati po ninyo sa ating 18th year anniversary, maaari po nyo ipadala yan sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas
FEBC. Sa pagbabalik po ng Tabas ng Batas ay tutungo na tayo sa ating mga diskusyon. Ayan, mga special segments tayo ngayon. Kaya tutok lang po mga kaagapay, magbabalik ka agad ang inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Pamumuhay na ligtas para sa lahat. Hatid ng bukas na kaisipan sa Batas. Tabas ng Batas! Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines, 74 na taong nagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo, on air, online, and on the ground. FEBC Philippines, matatag sa pananalig, matatag sa paglilingkod, matatag sa pasasalamat. Kinabukasan mo'y ligtas kung ang pamumuhay ay naaayon sa batas. Tabas ng Batas! Alright, so tayo po ay nagbabalik dito sa ating 18th year anniversary special. Yes. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Bellica. At syempre, yes. Talaga excited lahat eh. Ako naman, Oo. si Attorney Jonah Cruz Gonzales. At kaya po kami naging excited ni Attorney Jeremiah ay dahil sa punto po na ito, hindi punto for punto ang segment, pero sa oras na ito, nais po natin bigyan daan ang ating mga listeners. Ayan, nais nating marinig ang kanilang mga kwento, ang kanilang mga salaysay. Tanong ko nga kanina, pinanumpa ba itong salaysay na ito? Ganun pa man, ay nais nating malaman ang kanilang kwento kung paano ang Tabas ng Batas ay nakapagbigay ng tulong at di ba kaalaman sa loob ng 18 taon na tayo no na nagmi-ministeryo through Tabas ng Batas FEBC. Kaya nais naman natin na marinig mula sa kanila ang mga kwentong ito. Kaya bigyan natin ng daan ang kanilang mga ibinahagi sa atin ng kanilang kwento patungkol sa Tabas ng Batas. Magandang araw po. Ito po si Elvira Batuhan na bumabati ng Happy Anniversary sa Tabas ng Batas. Happy anniversary sa inyo, Attorney Chona Gonzales and Attorney Jeremiah Belgica. And yung mga nadatnang ko si Attorney Mike Cruz, yung mga magagaling na mga abogado ng bayan. Ito po talaga ang best documentary program ng DCAS. Ako po talaga ay malugod na tagasunod ng DCAS at isa po itong Tabas ng Batas sa aking pinakikinggan. Very informative po yung mga biblical perspective po ng mga abogado natin, sila Attorney Jonah, Attorney Micah, Attorney Jeremiah. Salamat sa inyo sa mga tulong. Wala man ako dun sa sitwasyon po na kailangan ko ng tulong batas, pero ang dami kong natutunan. Ngayon ko nalalaman ang batas ng Pilipinas. Salamat sa mga tulong nyo. Salamat ng marami at yung mga biblical perspective nyo. Salamat po ng marami. Pagpalain po ang Tabas ng Batas ng marami pang taon sa pagtulong sa sambayanang Pilipino. Happy anniversary, Tabas ng Batas!
Good morning, Tabas ng Batas. I'm Mayan Damian from Tokyo and I'm avid listener of DCAS umaga, tanghali hanggang gabi at sometimes madaling araw. Tabas ng Batas is one of my favorite on Saturday program is because it helped me and teaching me to know how to deal problem especially in legal matters. At eto pa, the most lesson I've learned kina Attorney Chona and Attorney Jeremiah ay better to win the relationship than the battle or fight. Pag-usapan mo ng mabuti before going to court para hindi masira yung relationship and hindi pagagastos na malaki sa korte. Thank you, Tabas ng Batas, and happy anniversary. I pray more years to come and to learn more to your program. God bless us all! Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaagapay. Ako po si Ate Isa Tika mula po sa programang Family Matters. Pero nung unang panahon po ako ay kilala bilang isang labandera sa programang Tabas ng Batas. Mula pa po sa simula ay ako po ay isa sa mga #1 fan na po ng Tabas ng Batas. Nakasama po si Attorney Chona Gonzales at saka po nung unang pong ay kasama po natin si Attorney Micah Rachel Cruz. And sobrang naging blessing po talaga sa akin ang Tabas ng Batas kasi higit po sa mga advice na binibigay nilang legal, ang pinaka naging blessing po talaga sa akin ay yung po bang nagbibigay muna sila ng advice kung ano po ang galing po sa Biblia, kung ano po yung sinasabi ng salita ng Panginoon bago po nila ito itinutugma sa mga kaalaman nila at kung anong sinasaad ng ating batas. At sa pagpapatuloy po ng paglilingkod po ng ating mga attorneys, ngayon po ay sinamahan na po tayo ni Attorney Jeremiah Belica at hindi po tayo iniiwan ni Attorney Chona. Ang aking panalangin ay patuloy pa po kayong pagpalain ng Panginoon sa pagtulong po ninyo sa ating mga kaagapay. God bless you po at maraming salamat po sa Tabas ng Batas. Gandang araw po sa inyo lahat. Pastor James Litica po ng Family Matters and binabati po namin ang aming paboritong mga abogado at paboritong program sa FEBC DCAS, ang Tabas ng Batas sa kanilang 18th year anniversary, headed by our favorite attorneys in the world, si Attorney Chona and Attorney Maya. Salamat po sa inyong katapatan. Napakalaking tulong niyo po sa ating bayan at sa ating mga tao na nangangailangan ng tulong. Salamat po sa inyo. God bless you all. And again, happy anniversary sa inyo. Okay, grabe. Attorney Chona, talagang nagpapasalamat talaga tayo sa Panginoon. Talagang napakadaming mga tao. And I'm sure this is just, parang kung kaya siguro natin pakinggan lahat, ay pakinggan natin lahat yung mga storya. Pero yan pa lamang, yung mga storya na yan ay talaga nakaka-encourage na. At nakakapagbigay din talaga ng papuri sa ating Panginoon na hindi natin akalain na sa pagbibigay natin ng panahon para magbigay ng kaalaman, mag-discuss about sa law, history, and itong mga panukalang batas at pagpapayo ay meron tayong mga kababayan na nabigyan natin ng tulong. Salamat sa Diyos na ginamit tayo na sa pamamagitan ng programang ito, ministeryo dito sa FEBC ay marami rin tayong naabot sa loob ng panahon na ito. Amen. Kaya talaga sabi, your labor in the Lord is never in vain. Kaya nga, speaking of labor in the Lord, sa ating pagbabalik, attorney, mapakikinggan natin ang mga laborers at ang mga workers talaga. Yes. Yung tinatawag mo lagi na cute crew, ay makikita nila na talagang hindi lang cute, blessed pa in anointing. Yes, so, that's right. Kayong aalis, babalik ko kami ni Attorney Chona. Kapit lamang ho kayo, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating anniversary special dito lamang po sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan.
Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ipinagdiriwang ang ika-74 na taon sa Himpapawid sa radyo, telebisyon at social media. Ito ang FEBC Philippines. Matatag sa pananalig, matatag sa paglilingkod, matatag sa pasasalamat. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kinabukasan mo'y ligtas kung ang pamumuhay ay naaayon sa batas. Tabas ng Batas! Okay, so nagbabalik na naman kami ni Attorney Chona dito sa ating program ang Tabas ng Batas Anniversary Special. Ilang taon na tayo ulit? 18 years! Of course, oo nga, tama, oo nga. At nagpapasalamat tayo na nagkaroon tayo ngayon ng pagkakataon na maipakilala sa ating mga listeners at kaagapay ang mga taong na kasama natin tuwing Sabado ng umaga. Akala kasi nila tayong dalawa lang kasi tayo lang nakikita sa screen. But para po makompleto ang pamilya ng Tabas ng Batas, ay makikilala niyo sila ngayon. At maririnig din. Ayan, makikita pa. Na hindi lang pala cute crew, pero anointed at mga beautiful crew. Yes. And, no objection. We are honored, attorney, talaga kasi ito talaga, no? Kasi minsan hindi nakikita yung the work and all of the diligence that go behind the scenes before a show is actually produced and makita. No? Kami ni Attorney Chona harap lamang tagapagsalita, taga-deliver lamang, pero itong mga ito talaga, Attorney Chona. Sige, partner. Wala ang programa kung wala sila. Wala. Hindi tayo mai-air. Ayan, oo. So, umpisa na ba natin? Sige, na ipakilala, no? Okay, ang ating program supervisor. Ito ang ating boss. Yeah. Ayan, dito sa ating programa. At ang kadahilanan kung bakit tayo ay naririto sa ika-18 taong anibersaryo ng Tabas. Walang iba kundi si Sister Jo Cabrera Alabastro. Magandang umaga po. Happy anniversary po. Ayan. Sa ating lahat sa Tabas ng Batas. Hello po sa inyo. Parang nakakakaba pa lang mag-guest dito sa Tabas ng Batas. Baka kami yata ang kinakabahan, Sis Jo. Na nandito ang ating program supervisor. Ayan. Anyway, pakilala mo naman ng ating technical. Importante yan. Ayan, technical na supervisor. May program supervisor. Kasama din natin ang ating technical supervisor na si Sister Eileen Valdez. Hello, Sister Eileen. Hello po. Good morning. Magandang araw po sa inyo mga attorneys at saka sa mga nakikinig po ng Tabas ng Batas. Happy anniversary po sa ating lahat. Yes, of course. And of course, ayan, last but not the least. Pag sinasabi mong cute crew, cute crew talaga. Ito yung isa natin cute crew. Ayan. Si Abside Ferrer, ang ating cute crew. Ayan. Hindi lang natin nakasama yung iba natin pang mga kapatid mula sa RTV, mula sa Prodtex, dahil busy, but nevertheless, kasama natin. Maging yung mga nasa Bukawi Transmitter site, kasama lahat yan dito sa ating pamilya. Ayan, so, alam mo, maraming nagtataka, at maaring sabihin, bakit 18 taon na? Actually po, kami po na Attorney Jeremiah ay nasa 9 years. Ayan. Pero ang programa pong Tabas ay 18 years na. Ngayon, pwede magpaliwanag ng lahat. Ayan. Bigay ang kasaysayan ng Tabas ng Batas. Ay, walang iba kundi ang boss natin. Ayan, si
Program Supervisor, Sister Jo. So, Sister Jo, ayan, bigyan mo nga ang ating mga listeners ng kaunti lamang na, ano ba? Parang history, ayan, ng ating programang Tabas ng Batas. So, historia ng PEG natin ngayon. Oo nga eh, di ba? Sinulan natin ng mga storage, so sundan natin. Oo. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil through the years, tapat siya sa programa ng Tabas ng Batas. Nagsimula po ito 18 years ago at ito po ay pinasimulan ng mga grupo ng mga attorney sa day by day sa pamumuno po ni Attorney Mabel Alcantara. At since si Attorney Mabel po that time ay hindi po siya confident na maging host mismo ng programa. So nag-partner po ang day-by-day juries at ang DZAS para makabuo ng programa na tutulong sa mga kaagapay po natin na nangangailangan ng legal counsel and free po yung service na iyon. And salamat po sa day-by-day juries na nagtawid ng maraming taon ng Tabas ng Batas. Nakasama rin dyan si Attorney Jojo Lacanilaw at ilan pang mga volunteer na mga Tabas ng Batas attorney. And of course, we also acknowledge ang magtsuhin si Pastor ni Carlos Kuya Kaloy Cao Jr. at ang kanyang pamangkin na si Attorney Roel Garcia. Ayan, sumama rin po na naging kabilang ng Tabas ng Batas. And of course, pasasalamat kay Attorney Maika Rachel Cruz na unang tandem ni Attorney Chona Gonzales. Noon pong 2014, at the time ay nag-pull out na po ang day-by-day juries focusing on another ministry po. So, kailangan natin ng bagong partners. And at that time, ang challenge po ni Kuya Dan, let the legal counsel hold the program themselves kasi sila yung mas nakakaalam ng programa. So, kaya nila yan. Mga attorney na yan. So, kaya nilang maging host. And then we prayed for people. At una na nga po sa listahan ay syempre ang ating congresswoman at that time, si Attorney Chona Cruz Gonzales. Yay. At nakakatuwa po, nung tinext ko siya, nag-pray po talaga ako kasi hindi ko siya kilala. Wala pa kaming personal relationship noon. Nung nag-text po ako, nung tumawag po ako, napaka-warm nung kanyang persona. Agad? Yes, agad. Yes, agad yung sagot. Tapos ang sumunod naman namin na inisip na ay nag-yes na po si Attorney Chona. So sino yung magandang itatandem sa kanya na kaya siyang tapatan somehow, yung kanyang gilas. Kasi broadcaster na po ito si Attorney Chona bago pa man siya mapunta sa 702 DZAS. And then, nai-recommend po si Attorney Maika Rachel Cruz. At ang ganda nung partnership nila, parang talagang para silang magkapatid na tunay. Bukod sa parehas na meron silang cruise. Oo, maraming nagtanong, di ba? Magkapatid ba kayo? You're my brother. So, praise God po na naitawid yung Tabas ng Batas through the years sa pamamagitan po nilang dalawa. And there was a time na kailangan munang mag-leave, take a leave ni Attorney Maika and Attorney Chona. And then dumating din po, nag-provide rin po ng attorney, ng abogado na very much willing na pumoste sa Tabas ng Batas. Ang magtsuhin nga po si Pastor ni Kaloy Cao at si Attorney Roel Garcia. Yes. And then, eto na. Wala bang drum roll dyan, please? Attorney Chona, ayan po talagang hindi po ako nakatulog yung araw na yon kasi mahirap po Siyempre, mahirap mag-isip. Iniisip mo yung mga abogado ay abala na sa kanilang mga trabaho at ito po ay advocacy. Ito po ay gratis, libreng serbisyo po ng ating mga abogado para po sa programa po ng FEBC. And true enough, yung provision ng Panginoon
Di lamang po sa programming, kundi po sa tao, sa manpower. Ayan, pinili ng Panginoon si Attorney Jeremiah Belhica na isang text lang din. Yes, yes. So, papuri sa Panginoon, papuri sa Diyos na kapag ako po ay nakakapanood ng Tabas ng Batas, nakakapakinig ng Tabas ng Batas, wala po akong ibang naiisip kundi pasasalamat sa Panginoon kasi siya po ang namimili ng mga tao na uupo sa programang yan. And with that, I'd like to take this opportunity also sa very beautiful affirmation ng ating Panginoon. For this month, last January, no, unang taon, unang buwan ng taon. Oo. Ang DZAS po, according sa AGP Nielsen Media Research, ay pangatlo po sa top ranking station sa Mega Manila. So yes, we praise God for that. Kasama po ang Tabas ng Batas sa 702 AS program, and congratulations sa inyo. Kaya naglang yung heart. Sabay pa tayo nag-heart. Oo, di ba? Oo, talagang in sync tayong dalawa. Ayan. So, nakakatuwa naman talaga. In a nutshell, ano, yun yung istorya. At talagang 18 years, no? Yes. So, ano pa lang, 2 years old pa lang si Sister Jo noon. Accelerated yan eh. At talagang... Debut pala ng Tabas, no? Oo, oo nga eh. Hindi ko rin na-realize. Oo nga, diba? At talagang biro mo, Atty. Jeremiah, tayo nakatuntong sa balikat ng mga batikang abogado na, di ba, nauna sa atin dito. At salamat din talaga sa Panginoon. Ginamit ang FEBC, ang DZAS, ang pamunuan nito. Of course, sila Sister Jo, ano, para tayo mapagsama-sama rito. At pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng ganitong ministeryo na nakapagbibigay ng, hindi lang tayo, kundi ng kaalaman talaga, no, sa ating mga kababayan. Ngayon, marami tayong masasabi, no, kasi anibersaryo, pero dapat marinig naman natin ang ating mga kasama dito. Gusto nating marinig naman, ano, si Sister. Itong ating sister na to, naku, matagal natin ito lagi nakakasama at siya ang responsible, ano, doon sa pagpapalabas ng ating programa na para maayos bang anggulo natin, ang, di ba? Lahat yan, ang audio, ang video, etc. Sister Eileen. Ayan, ano naman po ang inyong mai-share sa amin? Hello po. Muli po ako. Kumbaga sa akin, isang karangalan na na mapasama dito sa Tabas ng Batas crew, 'di ba? Kasi pati nagpapasalamat na din ako sa mga ka-team ko po sa RTV dahil alam niyo yon, talagang matyaga kaming nag-edit ng videos po, 'di ba? Kasi iba talaga yung pag-edit ng videos, matagal siya talaga. Na-exporting ka diyan, uploading. So sa isang programa po natin na ang oras po natin doon ay nakakapagtrabaho po kami ng siguro mga ang program po natin ay 1 hour po, di ba? Pero pag inedit po natin yon, umaabot po kami ng 4 to 6 hours. Wow. So pero alam niyo po yung joy na mag-edit dahil pag naririnig ko po yung mga yung mga payo nyo po as an attorney, ay, ganun pala, ay, ganito pala. So, parang marami din akong natututunan sa mga, tungkol sa mga batas. Kasi dati parang ayoko talaga ng political science. Kasi ang daming mga kailangan. Technical, ano? Oo, technical po talaga. Pero, pag pinapakinggan ko, talagang inaano ko siya. Yung kumbaga, wala akong pinapalagpas talaga na mga skills. Kaya medyo matagal ako mag-edit. Kasi may natututunan po talaga ako, lalo na po sa payo ni Asunto. Yung mga yung mga tawag dito, yung mga listeners natin na nagbibigay ng advice, kumbaga nang hihingi ng advice sa atin, di ba?
sobrang ano po, parang makaka-relate ka sa kanila na may mga problema pala silang ganito, gano'n. So, kunwari pag may mga magtatanong sa'yo, babalikan mo yung ano, yung mga payo po ninyo. Parang gano'n po. So, parang masaya po, ang saya po na maging kabahagi ng tabas ng batas. At syempre, ang babait ng ating mga attorney. At saka matiyatsaga po talaga kayong magpayo sa mga listeners at saka sa mga viewers. At saka nagpapasalamat po ako dahil hindi lang siya sa radyo nakikita napapakinggan. Napanood pa. Oo, napapanood pa. Pati sa Channel 185, di ba? O tayo na napapanood tayo doon. Tapos, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa po na syempre namimiss din po nila yung Pilipinas. So, parang tayo yung sandigan nila na parang nandito rin ako sa Pilipinas na namimiss ko yung mga kababayan ko, mga ganun po. At marami rin silang mga katanungan, kasi nga Yes syempre, naroon sila, bagamat nandun sila sa ibang bansa, pero syempre may mga may mga sitwasyon na dito sa Pilipinas naman nangyayari at itinatanong din nila sa atin. Opo. Ayan. So, sobrang tulong po. Ang ganda po ng program. Tsaka yung marami ko matututunan talaga. Yung hindi lang siya hindi lang siya mababaw na mga topics. Discussion. Oo, pero malalim talaga yung mga yung po yung akala at panukala, yung mga ganyan. So, memorize ko na, no? At lalo na ngayon, ang ating punto ay hindi lang basta pagtatalakay ng batas, kundi kasaysayan ng ating mga batas na nakasalig pala sa banal na kasulatan. Yan, courtesy of the researches made by Attorney Jeremiah. Ayan. Kaabang-abang talaga yan. Tapos alam mo, talagang nabanggit mo, Sister Jo, na Sister Eileen, na yun, may kinalaman sa mga listeners natin. Alam mo, isang ko rin, Attorney Maya, yung tungkol dun sa mga listeners natin, sinasabi nila na nagkakaroon sila ng kapayapaan dahil nalalaman nila na ganun lang ho pala yun. Hindi pa naman po pala ako makukulong. Hindi naman po pala ako, di ba? Maraming mga agam-agam kasi hindi nila naiintindihan yung mga proseso. Pero kung naipapaliwanag natin, di ba, nagkakaroon sila ng peace of mind na, ganito pala yun. Kaya talaga importante yung kaalaman, hindi ba? Which is our talaga. Yes. Yan, trust ng program. Oo. Kasi maraming mga tanong din na hindi natin na tatalakay pa. Maraming gusto magtanong. Pero ang prayer talaga natin na somehow kahit hindi yung problema nila ang matalakay natin, somewhat similar sa kanang problema, ay magdala talaga ng peace sa puso ng mga tao. And sa palagay ko, sa pakikinig ni Sis Eileen, minsan yung mga payo na question sa payo, sabi niya, alam ko na yung sagot dyan kasi din yung correct. Diba, natututo. May idea na, no? Last week, yan yun din yung tanong. So it really helps, of course, to also educate. And at the same time, malaking bagay yung pinananalangin natin sila. Tama. At alam niyo ba, hindi ba napapansin na yung ating pagkatalaki ng mga katanungan, Attorney Jeremiah, hindi naman tayo limitado sa kung ano lang tinanong sa atin Kasi karaniwan nga doon sa mga tanong, medyo marami pa tayong kinakailangan malaman doon sa tanong. Right. Pero ang ginagawa natin, sinasagot pa rin natin yun sa abot ng ating mga kaya at binibigay na natin yung kasagutan kung ganito ang sitwasyon, kung ganito naman ang sitwasyon, medyo iba ng kaunti. Kasi education nga yung ating pinopromote, legal education din. Pero bago pa tayo magpatuloy, kasi yung cute crew natin, kailangan marinig din naman natin ito. Hindi ba? Parang debutante lang Oo nga. Parang debutante lang. Okay. Mukhang siya talaga ang ang magdadala ng ating 18th year anniversary, no. Yan. Siya po ang amin namang boss pagdating sa schedule. Ayan, nako. Nawa hindi sumasakit ang ulo ni Ab sa atin, doon sa pag-meet ng ating mga schedules. But nevertheless, thank you. Ito po si Ab City Ferrer, ang ating cute crew.
Ayan, hello po. Good morning po mga attorney and hello sa mga kaagapay po na nakikinig po ngayon sa Tabas ng Batas. Ayun. Happy anniversary po sa Tabas ng Batas Yes. and thank you Lord sa 18 years na faithfulness niya po sa program na to. Talagang nasaksihan po natin yan. Dumaan man ang pandemic, mga bagyo, Oo. nakatayo pa rin po dahil po Yes. sa strength ng Panginoon. Ayan. Sa akin naman po, Amen. ayan, malaking help. Naging malaking help po. Kagaya po kay Ma'am Ai. Relate nga po ako doon sa shinare ni Ma'am Ai na malaki po yung help ng program na ito dahil very informative po at relevant po lagi yung pinag-uusapan yung mga attorney. Yes. And the way niyo po Yes. siyang i-explain, kumbaga po yung mga batas po, di ba, usually para po pang intellectual po, usually para nakaka-intimidate po minsan pag mga ganyan po yung usapin. Pero the way niyo pong i-explain ito sa mga listener is yung maiintindihan po ng mga kahit yung mga simpleng mamamayan po talagang Yes. maiintindihan nila kahit wala po sila sa field ng law mabilis po silang matututo. So yun. And isa din po sa ikinatutuwa ko dahil tuwing recording po natin, wala pong time na nag-a-assist po ako ng recording na wala po akong baon na learnings after. Kumbaga talaga pong sobrang siksik and dagu-umapaw po yung wisdom na binibigay sa inyo ng Panginoon na nakakatuwa po dahil sinishare niyo po ito sa mga listener po ng DZAS at ng FEBC. Kaya po, sobra din po yung pasasalamat po namin sa inyo, Attorney Chona and Attorney Maya, sa inyong heart po na mag-serve po sa Lord through this ministry. Kaya po, sa Diyos po ang papuri at maraming salamat po. May tanong lang ako kay Ab. Ano? Ab, hindi ka ba masyado na-stress mag-schedule sa Si Ab talaga, very patient, no? Oo, mag-remind sa atin at mag-move ng schedules, Kahit gabi, ano? umaga, Yes. talagang So, we thank God for that. At kung hindi dahil talaga sa lahat ng mga tao, tayo lahat no dito sa team talaga, you would really see that God is really moving. And dahil dyan, ang dami talagang mga taong nakakapakinig. Minsan, nakakasalubong ko at first time ko makilala and then sabihin, ay opo, kilala ko kayo kasi napakikinggan ko po kayo sa DZAS sa Tabas ng Batas. Sabi ko, opo. So, talagang you could really see that Sabado ng umaga pa yan, di ba? Tulad ngayon, Sabado ng umaga. So, kadalasan pag Sabado, extended sleeping hours sila. Pero by God's grace, God is really using this program. At 18 years pa lang. So, marami pang more years to go. Ayan, oo. At nabanggit mo yung mga gumigising ng maaga. Oo, may mga listeners tayo na talagang, di ba? Para nag-attendance. Good morning po. Nandito po kami sa Tabas ng Batas, nakikinig from different parts of the world, ano? At nakakatuwa lang na ang naaabot na natin ay hindi lamang Pilipinas, kundi yun nga, ano, sa iba-iba pa ring mga bansa. At alam mo naman, ang mga Pilipino ay nakakalat talaga, ano, at sila man ay nabibigyan natin ng pagkakataon na makapagbahagi sa atin ng kanilang mga katanungan at na-address din naman natin yung mga pinapadala nila sa atin. Kaya nga, attorney, before siguro natin na tapusin itong segment na ito sa ating mga special, pakinggan muna natin siguro ang huling mensahe. Siguro si Sister Jo na lang ang para sa lahat. Ano ba, Sister Jo, ang iyong nakikita sa darating ng mga panahon patungkol dito sa ating programa? What can they expect and what is our prayer and desire po? Siguro yung doon na lang tayo sa prayer, no? Kasi yung lagi naman tayo na nag-expect ng great things from God as we do our tasks excellently. Kayo bilang mga broadcaster, attorney, kami naman dito po sa likod ng production, lahat po tayo ay nagtutulong-tulong para maging be of service to our God. Kasi ang ating Diyos ay excellent God. At ang pangarap po ng Tabas ng Batas ay ma-equip
ang lahat ng mga Pilipino ng kaalaman patungkol sa kanilang mga karapatan. Pakinggan niyo po ang tabas ng batas kasi hindi lang po ito problema ng may problema ang pinag-uusapan. Hindi po ito programa ng mga marites. Ito po programa po ito na makakatulong po sa mga simbahan, sa mga individual. Programa na magpoprotekta ng karapatan ng bawat isa. Programa na magpapaalala sa bawat isa na ang Diyos, ang bawat isa po sa atin ay inaalala niya. Lalong-lalo na ang ating mga karapatan. So marami pong salamat sa ating mga Attorney Chona, Attorney Maya, dumami pa po ang inyong mga lahi. Marami pa kayong mga ma-inspire na mga Pilipino, kabataang Pilipino na maging abogado in the future. Kasama na dyan si Absidy Ferrer. Ako, yan pala yung hinaharap. Yan pala yung Yan, oo. Para naman pagdating ng panahon, meron nang papalit sa atin, ano? Kailangan magpatuloy ito. Oo. Hanggang sa susunod na generation until the Lord comes, di ba? Ayan. So, thank you very much, Sis Jo. Talagang you have been very gracious at saka talagang instrumental ka in putting us all together. Ikaw ang nagbabind sa amin lahat. Oo. Although namimiss ko talaga yung ating celebrations dyan sa studio. Ayan. Malapit So, na. yan ang aabangan natin. Kaya po ngayon pong 75 years na po ang FEBC, no, mga kaagapay. Talagang 75 years of non-commercial, non-profit broadcast. At ang atin pong banner na panghahawakan ng bawat isa po sa ating lahat. Ang bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Diyos ang Amen. Talagang fitting yan, yung ating anniversary theme for the Uy, 75 years, di ba? At wow, talagang what a blessing. At salamat din po sa pagkakataon na kami ni Atty. Jeremiah maging bahagi ng FEBC family. Ayan, so maraming salamat. Oo, talagang hindi matatapos yung pasalamat natin. Even sa leadership ng FEBC, of course, si President Brother Dan Andro Cura at maging ang mga board at of course, ang ating station manager, di ba, si Sister Aloha Cero, tama ba, no, na ating siyang namumuno dito sa ating pagbo-broadcast na ito at salamat dahil nagkaroon din kami ng pagkakataong makilala kayong lahat at magkasama-sama tayo. Ay naku, we're looking forward to that day na nandyan na tayo ulit lahat sa studio. And di ba? At i-invite natin muli ang pantry for our eating fellowship. Ayan, looking forward. Ayan. So, okay. So, sa ating pagpabalik ay huwag po kayong alis kasi marami pa ho tayong pag-uusapan dito sa ating anniversary special at babalik ko kami ulit ni Atty. Chona dito lamang sa inyong paboritong programa tuwing Sabado, ang Tabas ng Batas. Huwag ho kayong alis. Tabas ng Batas! Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Ako po si Bishop Alfredo de Guzman ng Philippine Missionary Fellowship dito po sa Luksuin, Ilaya, Alfonso, Cavite. Samahan niyo po ako sa isang makabayang panalangin. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa oras na ito. Lumalapit po kami sa inyo at nagpapasalamat sa inyong pag-ibig sa amin at sa aming buong bansa. Dinadalangin po namin ang sektor ng agrikultura sa aming bayan. Pagpalain niyo po ang aming mga magsasaka na siyang nagtatanim para po sa aming mga pagkain. Bigyan niyo po ng kakayahan ang aming pamahalaan na maging matatag ang presyo ng basic commodity sa aming bansa. O aming banal na Diyos, dalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines, 74 na taong nagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo, on air, online, and on the ground. FEBC Philippines, matatag sa pananalig, matatag sa paglilingkod, matatag sa pasasalamat. Tapas ng Batas! Okay, so tayo ay nagbabalik muli sa ating anniversary special ngayon. No? Dahil 18 years na po ang Tabas ng Batas sa ating programa. Kaya talaga, attorney, talagang napaka-special ng mga napakinggan natin. No? Mula sa mga nagkwento kung paano naka-impact sa kanila ang Tabas ng Batas, ang programa. And doon sa history na share ng ating mga behind-the-scenes people that really made this program what it is right now. Yes. And it's really a blessing na tayo ay parte na to. And of course, ikaw, ang aking partner ay 9 years na, no kalahati ng system ng Tabas ng Batas ay narito ka. Kaya siguro naman, attorney, para naman sa mga nakikinig, ano ba ang fondest recollection mo? Sinabi kanina, isang text lang, no? Oo, pareho tayo, no? Isang text lang, ano? Oo. Actually, bago pa man ako kinausap ni dating president ng FEBC na si Brother Dan Andrew Cura at eventually nga si Sister Jo Alabastro, may prayer na ako na makabalik sa radyo doing legal counseling kasi ang ginawa ng Panginoon sa aking buhay naman ay matapos kong manumpa bilang isang abogado noong June 1992. The next month, ako ay napagkatiwalaan ng isang programa rin na free legal counseling. Ito yung programa nila Brother Eddie sa radyo. Ito ay nasa DZRJ at the time. At laging so, tayo po ay naroroon for more than 5 years. Biro mo bago abogado ka, di ba? Kakasumpa mo pa lang. The next month, nasa radyo ka na doing legal counseling, di ba? Kung hindi grace ni Lord yun, ano pa yun, ano? So, at doon ko nakita, kasi naririnig mo mismo yung mga katanungan, at doon ko nakita kung paano para sa atin, simpleng kaalaman, kasi pinag-aralan natin to ng maraming taon, yung batas. Pero pag nakapagbigay para tayo ng impormasyon, for example, paliwanag mo lang ano ba yung subpoena, ano ba yung arraignment, ano ba yung summons, ano ba yung preliminary investigation, yung mga ganong bagay. Naiibsan yung pangamba ng mga tagapakinig natin, ng listeners, nalalaman nila kung ano dapat na hakbang na gawin. Doon ko na-realize na ang laking bagay pala noon na malaman ng mga listeners natin yung mga para nga sa atin, mga simple pang mga bagay, no, ng mga abogado. At meron kasi iba nagsasabi na, kasi hindi pinapaliwanag ng abogado namin. Ngayon, naiintindihan ko naman, busy naman talaga yung mga practicing lawyers natin. Kung kaya tayo naman na merong ganitong programa, binibigyan natin ng pagkakataon na makapagpaliwanag talaga tayo mabuti, bigyan natin ng guidance yung ating mga listeners. So, nahinto yung programang iyon dahil lumipat na rin ang istasyon, at ako naman ay nagsimula ng magpamilya at ako ay biniyayaan ng Panginoon ng mga anak, kung kaya na-stop sa radyo hanggang lumaon na nga at pinagkatiwalaan naman tayo ng Panginoon ng posisyon sa Kongreso. Pero naroon pa rin sa puso ko yung magkaroon ng isang ministeryo sa radyo na magpatuloy ng legal counseling. At yun na nga, noong 2014, dumating ito. Perfect timing talaga. Kaya nakita ko na yung kilos ng Panginoon at panahon na para ako bumalik din. At eto na nga, 9 years. At ikaw na yung kasama ko ngayon para dito sa ating programa. So ikaw naman, ano naman experience mo nung tinext ka ni Sister Jo? Yeah, oo. So ako ay matagal na nakikinig sa inyo, partner, Attorney Chona, nakikinig sa inyo. At guest ka rin madalas, ha? Guest ka madalas maging sa ibang programa. Yes, sa programa natin, dito sa umaga, no? Yes. Sa FEBC and parang almost every Friday, yun ang
ako'y naimbitahan to expound on what does the Bible say on certain issues na nangyayari. Ang tawag din yung Biblia at Balita. No? At kasama ko sila Kuya Efren, yes. Palyurina, na kung saan merong isang segment. So, ako'y nakakasama. Pero prior to that nga, din, katulad mo, may experiences din ako sa pagraradyo. In fact, nung bata ako, sinabi ko sa nanay ko dati, sabi ko, gusto ko po yung nag-i-interview sa, 10 years old ako, attorney, sabi, gusto ko yung nag-i-interview sa TV, yung parang nag-report. At ang sabi sa akin ng nanay ko, dahil medyo tahimik pa ako noon, sabi niya, naku anak, kaya mo kayo kasi hindi ka marunong makipag-usap pa sa tao. Nagulat ako. No? So, ayun pala talagang the Lord was really putting it in my heart. So sa ibang mga station, sa ibang programs din, katulad mo rin, attorney, nakapag-host tayo ng ibang mga radio programs. And ito na nga, no, katulad mo din, nung ako'y nakakuha ng paanyaya kung dito sa ating programa. Ako din ay nasa gobyerno pa doon at that time. Oo. Patapos pa lang. And then, nung idinala sa akin at dun sa aming communications head nung aking opisina, sinabi sa akin na ito nga daw ay kung willing daw ho ako na mag-host. So, sila ay medyo hesitant that time kasi iniisip nila na, nako, ang dami-daming ginagawa. Pero ako, sabi ko, hindi. Yan ay ministeryo, yan ay alam ko yan, and that program is really, God is really using this program. And ang additional pa dyan, bukod sa mahal na 702 DZAS, ginagalang ko ang aking makakapartner. At nakakatuwa. Oo, may kwento rin ako dyan kasi nung sinabi rin sa akin ni Sister Jo na ikaw na yung makakasama natin dito sa ating Tabas ng Batas program. Sabi ko, kilala ko sa Attorney Jeremiah. Sabi ko, kasi di ba the first time na nag-meet tayo in parang isang forum, di ba, we are of the same values, somehow, di ba, the same conviction, etc. Parang ang bilis natin din nag-jive, di ba? Yung parang long lost brother ko rin ito. Younger. Given yan, younger brother, di ba? Hindi naman. So talagang diba, swak din talaga kaagad, ang dali-dali ng magkaroon ng ang tawag diyan ng sinasabi ng rapport, 'di ba? Parang you cannot fake it, 'di ba? It shows, 'di ba? Kaya talagang si Lord lang talaga. Alam mo yung mga personalities natin, 'di ba? Oo, nagsaswak sila ganyan. So nakakatuwa talaga. Tsaka kasi siguro talaga, sinabi nga na ang Lord talaga, may hinahanda talaga na bago pa tayo dumating sa sitwasyon na yun, meron na siyang hinahanda na situation, mga kasama natin, at yung mga gagawin natin. And kung minsan hindi rin nila alam, Attorney Chona, ng ating mga pakinig, na minsan kung ang question ay talagang napaka masalimuot, no? So, pinag-pray din namin ni Attorney Chona yan kung paano namin sasagutin. Para kami nagbabar exams every week. Yeah, so but God is good at lagi ho namin panalangin talaga dito ni Attorney Chona na mas maintindihan talaga ng mga tao na hindi ho kami o hindi ho ang abogado ang siyang tunay na sandigan natin. No? But it is God who is our advocate. Jesus is our advocate. Sinabi nga, siya ang ating tagapagsalita, tagapagtanggol, at actually, ang ating ama din. At ang siya nga nagiging final judge who is the sovereign at may hawak ng lahat ng mga detalye sa bagay. Kanina nga, attorney, sinasabi nila Ab, tsaka ng iba pa natin kasama kanina, na ang dami daw nilang natututunan sa ating programa. Pero nag-i-edit si Aileen. Sila mga nag-i-edit, no? Pero actually, kung kahit hindi naman maintindihan ho ninyo lahat ng mga detalye sa batas, basta tandaan po ninyo lagi talaga, no? That God
that our Lord really holds all of the pieces together, no? And ako lagi kong naalala yung sinabi ni David sa kanyang Salmo, no? Sa Psalms 119, no? Verse 11, ang sabi niya, I have hidden your word in my heart, or I have hidden your laws in my heart that I may not sin against you. So, ang ultimate talagang lawgiver, judge, at advocate natin talaga yung ating Panginoon. Yes. Kaya talagang wala tayong mabibigyan ng lahat ng papuri at pasalamat kundi ang ating Panginoon na tayo ay binigyan ng pagkakataon maging bahagi nitong malawak na programang ito na Tambas ng Batas. Tayo magpapatuloy, tayo pumapasok ngayon sa ating 10th year, no, dito sa atin, ano, na tayo ang magkasama at nawa dito sa ating debut ngayon ay patuloy na marami pa rin tayong maabot at sa pagpapatuloy naman nating dalawa on our 10th year, ganun din naman na mas mapalawak pa natin, ano, ang reach, ano, ng ating programa. Kaya yes. Attorney, ako nga ang prayer ko din is itong pagpasok natin ng 10th year, itong marami ho tayong i-introduce din na mga bago siguro na mga gagawin ho natin. At exciting itong ating pagpasok na itong after ng ating anniversaries. Kaya abangan nyo rin po dahil it's really going to be much improved, bagamat maganda na, at upang mas marami pa tayong maservisyohan. Okay? Oo, yes, definitely. Amen. Okay, so, that having been said, kita niyo naman, hindi ho kami ngayon na nagtackle ng iyong pong mga katanungan at yung ating pong normal programming ay magre-resume ulit ito by next week. Kaya nga, attorney, kung ang ating mga kasamahan ay merong pa rin mga katanungan at mga nais idulog, huwag mo kayo mag-atubili na mag-idulog po sa amin at maaari pa rin ho kayong umabot sa amin sa aming pong mga Facebook pages. Pwede rin ho kayong mag-send ng inyong video or audio messages para sa inyong mga katanungan. Okay? Siguro, attorney, dadako na tayo sa oras ng ating pananalangin. Yes. Tayo manalangin. Heavenly Father, kami ay nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan, sa amin pong buhay, sa inyo pong katapatan, O Diyos, in the 18th year, Lord, of this show, Lord, and as FEBC approaches the 75 years, Lord. Yes. Kami ay nalulugod, nagpapasalamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming tunay na kaagapay. Ikaw ang tunay na aming advocate, tagapagtanggol, O Diyos. Ikaw, ang iyong salita at ang iyong batas, O Diyos, ang tunay na tabas, Panginoon. It's sharper, Lord God, like a two-edged sword, Lord, na ito ay nagbibigay kalinawan, Panginoon, sa aming isip. Amin hong dalangin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na umabot sa bawat isa na aming nakikinig sa programang ito at gayon din sa mga tao na ginagamit mo na patuloy, mga taong ginamit mo dati, Panginoon, at sa mga gagamitin mo pa, Panginoon. Sa programang ito, nagpapasalamat kami, Lord, sa pamunuan, Panginoon, ng FEBC, Lord, sa aming pong kapatid at sa President na si Brother Lucio Castillo, and Lord, the entire crew, Lord God, that makes this ministry possible. We bless you, we glorify you, Lord God. In this we thank and pray in Jesus' name. Amen. 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 Okay, salamat ulit sa lahat ng tumutok sa aming anniversary special sa online, Facebook at YouTube, sa Channel 185, sa Signal TV, sa GCTV. Kami po ang iyong mga kakampi sa batas. Tuwing Sabado ng umaga, bumabati sa inyo na happy anniversary muli. Ako po si Attorney Jeremiah Belica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales na nag-aanyaya sa inyong lahat na kami ay muling samahan sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo
ang batas. Happy anniversary! Happy anniversary! Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.